Hello po. Anong pangalan niyo, ma'am? Violet po. Violet. Wow. Akala ko green. Sana. What's Akala po? ko. Taga saan ka po, sir? Actually, taga Isabela ako, pero dito ako sa California. Sa California po. Ah, taga Bicol po ako. Saan sa Bicol? Baaw po, Camarinesor. Nakapasyal na ako dyan sa Pili. Malapit po yan sa amin. Malapit po. Mga 30 minutes drive po. Nung 2014 ba yun? Galing ako sa Hong Kong. Ilang years ka na po dyan, sir, sa California? Mahigit na 8 years na. Ang trabaho ko po dito, caregiver po ako. Pero dito lang sa Pilipinas. Ako rin, caregiver din. Naka-duty ako, kaya tulog na yung alaga ko. Gabi na kasi rito. Ay, ako nga po, nagpa-schedule ako dyan kay DG Gel. Sabi ko gabi lang kasi nag-duty po ako kaso wala po akong duty ngayon. Kaya, So, ilang taon ka na, ma'am? nag-message po ako. 52 na po ako. Wow, ako na. May dalawang anak po ako. Ilan? May dalawa po akong anak. Yung panganay ko po tapos na nagtatrabaho na din po siya. Yung yung youngest ko na lang, 16 years old. Wow. Okay yan. Pero, yung asawa nyo dati, wala na. Mhm. Wala na kayo talaga, yung asawa mo dati. Biyuda na po kayo, ma'am? May kasi siya, may kinakasama ng iba. Oh. Actually po, pangalawang na niya yun. Pangalawang babae na niya. Kaya lang dito na po siya tumagal sa pangalawa niya pong babae. Diyan na po siya tumagal. Na higit na pong 2 years. May pinatay akong bahay dyan sa Pili noon eh, yung naging Saan po? Doon, sa Camarinesor, dyan, sa inyo. So, anong balak mo ngayon, ma'am? Gusto mong magkaroon ulit ng karelasyon? Siguro po, pero gusto ko makilala ko muna po siya. Paano, TJ? Dapat kilalain ko daw to. Kilalain niya daw muna ako. May magpakilala po kayo, sir. Magpakilala po kayo. Kahit naman po, Tanong po kayo, ma'am, para masagot ni sir yung mga tanong mo, para makilala mo siya. Sir, yung kamusta po yung una nyo pong nakausap last month? Kala ko ba naman, okay, maganda yung usapan ninyo. Oh, maganda ngayon eh. Oh. Sobrang ganda. Kala ko magkakatuluyan na kayong dalawa. Naano niya ako kasi lalo niya ako, alam mo naman siya sobrang born again, di ba? Tawag siya, yung pastor. Inaano niya yung ko yung alam mo naman, Katoliko lang ako. Madasalin kung minsan, pero hindi naman ako yung ako ng Bible, pero iba yung niya yung message niya. Pati yung mga hindi ko alam, parang siya iba yung yung mga sense niya sa akin, parang inaano niya ako parang bawal daw sa akin yung magsuot ng kwintas ng ganito, kaya
pinagbawalan ka niya. Marami siyang pinagbawal. Pero hindi pa naman naging kayo. Hindi pa naman. Hindi pa naman Kasi nung sumali po kayo last month, marami kang kwenta sir, maraming kang gold, relo, ganun. Kaya siguro na puna niya yun, nakita niya. Bawal pala yun. Meron naman wala nang problema yan. Yan na. Pero kunti lang yan ngayon, no? Mas marami po last month. Bawal po pala yun sa kanya? Pinagbawalan ka? Oo, kasi tapos yung words of nandun na tayo sa ng Bible, pero hindi naman palaging nagtitiwala naman tayo sa Panginoon, naniniwala naman tayo, pero hindi naman mayroon kasi yung sa mga born again na parang bawal sa Katoliko, parang pero hindi na natin pag-usapan yan about that kasi basta hindi kayo nagkatuluyan, hindi kayo nagkaintindihan. Hindi ko pa naman siya nililigawan nagtitiwala lang pa naman. Kasi paano kasi ayaw ko naman kasing manligaw kagad ng hindi ko pa para latest. Parang ganun din si ma'am kung di ba? Kailangan magkilala mo ng ligawan. Mahirap naman yung hindi mo pa naman kilala. Diba? Mahirap naman yung I love you mo tapos hindi mo naman palang magagampanan. Parang ang hirap noon, di ba? Pero mas maganda naman yung kilatisin mo muna yung ugali, kung ano siya, tapos papasukin ng relasyon kung kaya pa. Pero kaya pa naman siguro. Kung meron naman akong makitang pagkakatiwalaan. Kasi ilang beses na akong katulad niyan, yung nagiging girlfriend ko noon, nung nasa Hong Kong ako, pinatayon ko ng bahay dyan sa Pili. Kabarinisor. Tapos blinak lang ako na wala sa lugar. Hindi ko na mahabol yung bahay. Pinatayo ko yung bahay noon. Alam ko yung lugar. Pero talagang na... Bigay niyo po yun sa kanya, sir? Ano? Bigay niyo po yun sa kanya? O kusa mong bigay? O pinagawa mo para sa inyong dalawa? Pinagawa ko yun para sa aming dalawa sana. Pero nung pumunta na ako dito sa Amerika, after pinapadalan ko pa siya ng allowance para sa pagpaayos ng bahay, pero nung nalaman ko doon sa group na sinalihan ko na may kasama pa lang silang lalaki nung nagbakasyon sa Pinas na galing sa Hong Kong. Pero yun, sabay block na naman ako at wala nang anything. Kaya yung nakwento ko na rin doon sa di ba? Nakwento ko na rin doon sa nung una kong sali noon. Pero hindi na ko nasabi na yung kasi nagpatayo ako ng bahay doon sa Pili, sa may Santa Cruz, Barangay Santa Cruz yata yun Barangay Santa Cruz, Pili, Camarines. Yan. Ikaw, ma'am. Ay, ikaw po sir, ilang taon na? Ako? Mag-55 sa March 26. Sa birthday ko na sa 26. Panganay ako sa'yo, sir. Ano? Panganay ako sa'yo. Bakit? 52 na ako. Ano? 52 na ako. 52. 55 na ako sa 26 Paano parang... 55? Okay lang yan, kahit mas matanda ka sa akin. Basta... Ikaw po, sir, ano po ang plano mo? Ano po talagang hinahanap niyo? Ang hinahanap ko talaga yung mapagkatiwalaan na mapagmahal. Hindi lang yung siyempre, yung hinahanap ko is babae, sintulad mo. Ganun yun. Pero siyempre, yung gusto ko naman, mahanap ko naman yung hindi naman kasi perfect lahat ibig Meron naman yung, kaya lang po, dito naman po sa atin, kaya sa Pilipinas, hindi naman po allowed yung divorce. Kaya ako po, kasi kasal naman po ako dun sa asawa. Dun po sa ama ng aking mga anak. Kasal po ako dun. Wala naman po divorce dito sa atin. Pero may annulment naman po, kaya lang masyadong Nakapag-file na nga rin ako ng annulment dun sa asawa ko. Nung
tagal na, nung 2019 ko pang pinail na. Pero sabi Ilan po ang naman anak? na daw yun. Kaya lang, kailangan ko daw umuwi. Kaya maybe this coming year, nakauwi ako para, kasi tapos na daw yung bayad ng annulment kayo dyan sa Pinas. Gumastos na ko ng mahigit na 300 na yata yung naubos doon. O 200. Ilan po? May anak po? May anak po kayo? Wala, adopted lang. Ako parehas lalaki ang anak ko. Hindi ako nabigyan ng... Parehas lalaki, wala akong anak na. Oo. Hindi ako nabigyan eh. Pero sana... sana nga, may magbibigay. Tumawas tuloy si Sir DJ. Mahirap makulong, sir. Mahirap makulong sa... Ano ma'am, ilang taon ka na kayong hiwalay? Magti 3 years po. Magti 3 years pa lang? Mababaw pala yan? Opo, kaya lang po, Ano? yung po kayang, yung pamilya po ng aking asawa, tanggap na din po yung babae, kaya parang hindi na po talaga siya, na, mabuo kaming magpamilya. Tanggap na siya. Pwede mong ipa yan. Kung yan, pwede mo pang sasama po silang bahay na po mismo nung family nila. Kasal naman kayo, di ba? Kasal kayo, di ba? Hindi. Ma'am? Nawawala po kasi ang signal. Ewan ko, umbot sa langaw. Kasi pag-dinig, nawawala po kaya. Nawawala? Opo, Ako nawawala? nawawala po ang... Kasal daw po kayo, ma'am? Kasal po kayo? Opo, kasal po kami. Baka habulin ka niyan kung sa ganda mo yan. Kahit man po siya maghabol. Kahit pa po siya maghabol, ayaw ko na po. Kasi sobrang insulto na po sa party ko na din po na ganun po ang ginawa niya. Ayaw ko na po, maski po ang family ko. Anong yun? Saan location nyo din ngayon, ma'am? Sa Camarines Sur ngayon? Opo, nasa Camarines po ako. Pero ang nag-work po ako sa ang duty ko po ay sa Sariaya, Quezon pa. Wow. Iba-iba po akong lugar. Ano ba yung Opo, nag-travel. trabaho ito, ma'am? Caregiver din po. Bakit inaano kayo dyan sa malayo? Bakit ganon? Dapat punta Ay, na lang. Punta ka na lang depende dito. po kaya sa Punta ka depende na din lang. po kaya sa pasyente. Depende po kasi sa pasyente na nakukuha namin kung taga saan. Sa agency mo, ganon? Ano po? Sa agency mo ba yun? Sabi mo kung saan ka dadalhin. Siyempre yung agency mo, ganon ba yun? Hindi po sa agency. Naka-join lang po ako sa group ng ng mga caregiver po. Oh. Tapos may mga post din po diyan ng mga nangangailangan ng caregiver. Doon po nag-PM po kami. Tapos may mga kumukuha po sa Ganun ba yun? Pero may binabayaran ka din doon. Wala po. Yung sahod po namin, nakukuha namin yan ng buo. Sa amin lang. Walang kalta. Talagang
Okay naman po kasi ang sahod dito sa Pilipinas lang po, okay naman po ang sahod. Oo, okay naman dyan ang sahod. Basta ano lang. Kasi dyan kung minsan libre ang pagkain eh. Diba? Pagluto ka pa ng nilagang manok. O ayun, ang tawag daw, tinulang manok. Diba? Ako. Minsan po nag-i-stay and caregiver po, lalo pag malay. Hindi ko naman po kayang mag-uwian. Ano po, nag-i-stay po ako. So, nag-aaral kayo ng caregiver before, ma'am? Ng caregiver po na training. Oo. Opo, may certificate po ako. That's good. Dapat punta ka na lang dito. Malapit. Caregiver ka dito, di ba? Magkatuluyan kayong dalawa, sir. Hindi kukunin mo na. Oo. Dati po, nag-training po ako ng caregiver dahil akala ko po nung makukuha ako nung sister-in-law ko, mga kapatid po ng asawa ko, kasi nasa Canada po sila. Dahil lang po, after po nung makapag-training ako, hindi na po ako nila kinuha. Ako po ang nag-aalaga ng aking mga, ng aking mga in-law. Yung aking magulang nila. Kaya pala pinatraining ka, ma'am. Opo, kaya sobrang sakit po sa akin. Pero okay lang po kasi pinakinabangan ko naman. Matagal ko na pong pinapakinabangan ang naging profession ko. Noong college po ako, nag-aral po ako doon ng civil engineering. Kaso po, nabuntis na po ako. Kaya hindi na ako pinapag-aral ng aking magulang, tumigil na. Yan kasi, ginawa mo kasi, hindi mo tinapos eh. So, tapos ganito po nangyari, hindi naman po. Di ba, Alec, karoon ka naman ng anak? Di ba? So kahit hiwalay na kayo, pagka ilang 3 years pa lang, 3 years na hiwalay na kayo. Pwede naman siguro yan. Nagkaroon na dito. Nagkaroon na kami ng agreement niyan sa korte. Sa korte. Naglapit po kami sa abogado kasi naglapit po ako ng mag-aaral sa kita. May nag-aaral pa ako. 16 years old. Yung patakaran naman kasi yan sa kung nag-agreement kayo daw sa korte na hindi na kayong maghiwalay, pirma ka, nagpirma siya, walang problema. Pero kung yung isa ay hindi magpirma, talagang yan ay kaso. Madami na po kami yan naging pala sa barangay. Yun ako naging po yan sa pulis. Kasi huli ko po talaga sila sa sa barangay. So, yan. Importante may nagpirmang attorney. Diba, ma'am? Importante kung may nagpirmang attorney, okay yan, walang problema yan. Kasi nga, may witness kayo, tapos may attorney talagang nagpirma na kayo ay pirma sa isa't isa. Yun lang po sa agreement pa lang po nung sustento yung may pirma po ng abogado, makakayado po talaga. Pero wala kayong agreement na na hiwalay. Mayroon po, pero sa sa barangay kasi lang naman daw po talaga yan pag halimbawa sa kahit may yata po, may usap man po sa abogado pag ganyan. Yung kasal, ganun pa rin naman, kasal pa rin. Oo, kasal pa rin. Wala namang problema yan. Marami naman nagsasama na kasal sa kabila. Marami naman nagsasama kasi walay naman na sila eh. Basta importante yung magkasama sila at di ba? Magkaintindihan. Magkasundo. Habang nagluluto yung isa tinuturuan ng paanong di ba? Tantaw.
Sabay sabihin na, sarap. Mm. Ang luto. Marunong ka bang magluto? Magaling po ako magluto. Kasi yung nagsasama pa po kami ng asawa ko, may maliit po kaming karinderya. May maliit po kaming eatery. Ako din lang po ang nagluluto noon. Ako, natutunan ko magluto dyan, laing. Sarap ako magluto ng laing. Masarap ako magluto ng laing. Kahit Ilocano ako. Laing na maanghang. Oo. Yan naman sa people di ba? Mga uragon. Mga uragon talaga mahilig sa manghang no? Kasi kahit bumabagyo na, yung bahay na natutumba, pinapabayaan. Pero yung sili, talagang inaalagaan pa kahit Ganun pa talaga yon yung history ng Bicol. Mahilig lang po talaga sa sili. Pero yung sili, talagang binabangon. Pag may bagyo po. Oo, pag may bagyo, di ba? Nung pagpunta ko sa Bicol talaga, maraming sili naman na nakapaligid sa bahay nila. Pero hindi lang naman po mga Bicolano ang mahilig. Pero hindi naman masyadong panghang yung mga sili doon nung natikman ko. Lalo yung mga yung mga hilaw na sili, hindi naman gaano manghang. So, kung sakali, makilala kita ng lubusan, Violet. Magiging yata ko, pag magkakulay din kaya ang mundo ko. Ay ako, sir. Magkakulay din kaya ang mundo. Makulay na makulay. Kasi makulay din, pangalan mo pa lang Violet to the blue. Diba? Siguro po pag tingnan po natin, siyempre kung halimbawa po. Tunay mong pangalan yung Violet? Opo, tunay ko pong pangalan niya. O baka purple lang, purple. Violet na nga po talaga. Violet. Pag ang nickname mo is Litlet, ganun ba? Litlet? Baka nung malit ka, Litlet ang palayo mo. Ang family ko po, ang tawag sa akin, Bing. Bing. B? Yan ang nickname ko. Bing. Hindi rin, B. Hindi rin, Bayo. Ikaw po, ano pong nickname mo? Ano? Eds. Ano pong nickname mo? Ed. Ed? Oo. Eddie. Eddie ako. Ano pong apelyido mo? Bawal. Bawal daw. Bawal? Sorry po. Marami pa naman nagmamind kay sir sa comment. Marami nang nag-add to cart kay sir kasi nasa California. Tapos pag binanggit niya pa yung buong kompletong pangalan niya mamaya, baka mawalan ka, ma'am. Oo nga, mahirap mawalan ng itlog. Kaya pinagbabawal talaga namin banggitin dito full name. Kasi baka mahanap sa GCash. Maraming nag-minds kay sir sa comment kahit na may nagsasabi pa, sir malapit lang ako pag umuwi ka ng Pilipinas. Sir, 55 ka, ako 58, okay lang sa'yo na 58 ako, sir. May mga ganun Oo nga Bakit ganun? California maraming gold. California kasi. Ramdam mo rin, sir. Kasi nung nakaraan nga po, nung sumali ka nga po dito, di ba? Maraming nag-ano sa'yo. Kasi kita nila may gold.
At saka alam nila, 'di ba yung kwento mga dati, marami kang naging ex na ano na parang na-scam ka lang, no? Kaya nga, sabi nga nila, gusto naman i-scamin ako. Ngayon mukhang mainit kasi sa mata ng mga viewers. Yung ano itago mo lang yung gold mo, sir. Tago ko na nga lang eh. Ganyan talaga yan. Kasi kung dito naman kasi, wala namang problema rito eh. Kung gusto mong bumili, talagang Tama. Kasi dyan kayo, halos karamihan ng mga taga-US din ang sumasali dito. Yan ang investment, yan ang mga nakikita ko, di ba? Kasi masusuot ninyo dyan, walang snatcher kung dito sa Pilipinas. Oh. Wala. Pero yung mother ko na nabudol yung pinalitan yung kwintas niya, nakaupo doon sa nagpipintuan sila sa may seating ng mga bus stop sa may fence, yung upuan. May minto na kunwari nagtatanong sila kung saan yung papuntang freeway, yung papuntang expressway. Kunwari naliligaw, pero nakita na niya yung kwintas ng mother ko na sabi niya, parang sinabi na I give you a souvenir na kwintas. Yung gold din yung binigay pero fake. Yung pala binisan ang naglagay ng kwintas, tinanggal yung kwintas niya. Napalitan ng tapos nagtaka si mother ko, parang wala yung kwintas ko. Sabi niya, yung tsaka yung nahalata nung wala na sila. Pinalitan lang pala. Pinalitan yung original. Binigyan ng kwintas na fake. Sus. Dinala sa pagtinginan ng kwintas, parang sa pawn shop ganon. Sabi na fake ito, hindi Kunyari bigyan ng regalo si mother mo, yun po pala nung ikinabit yung binigay nila, sabay kuha din ng kwintas ni mo. Galing, no? Bilis din ng kamay niya, sabay kuha din yung nakasuot sa kanya na kwintas. So, sabi ko, marami ding mabibilis na kamay sa lamangkero. Meron pa rin talaga, no? Yung mga taong ganun. Kaya yun ang pinagbabawal ni Trump na pumunta rito ng mga ibang kasi dumadami na daw ng rito din, ng ganyan. Opo, oo. Mga payment, tsaka mga ganyan na Kaya ako kahit dito, sir, never mo ako makikita nung sumusuot ng mga ganyan, Tinatago ko kasi, sir, yung kasi nilagyan ko ng hikaw, yung ko, sir, para hindi makita. Doon ko rin kinakabit yung kwintas ko. Pero sa liig ko, hindi mo makikita, sa kamay, wala. Pero doon sa itlog ko, sir, kinakabit. Mabuti yan para wala makakita. Paano mo naman malaman na may kwintas ka kung pag may gustong tumingin. Nakapalibot sa may poste. Kapalibot. Joke lang yun. Joke lang yun. Ikaw, ma'am, yung kwintas ni ma'am talagang original din yata yan, Original silver naman. Pati yung wedding ring yata ni ma'am original din. Wala na akong wedding ring. Wedding ring ko pa to. Bakit, sir, dyan sa US, wala ka po dyan makita ng babae? Sa babae marami, pero hindi naman basta-basta dito. Ganda. Hindi katulad dyan sa Pilipinas na pag nakilala mo lang sa tindahan, hindi mo nang kunin yung number dito. Dito parang nakakahiya yung magsabi ka na Parang dyan po ba, sir, may diskriminasyon din? Like, saka dito, kahit kung halimbawa pupunta ka sa beach, maraming nakabikini. Hindi katulad dyan na masyadong dyan sa Pilipinas na parang sobrang pintasira ang Pilipino kung pumunta ka dyan wala, dito, no? Yan, magtitingin mo sunbathing na nakabikini na nakahiga. Parang wala lang. Anong pagpupunta ka sa dagat, sa beach, pag magandang weather. So, ang trabaho niyo po dyan, sir? Caregiver din po kayo dyan? Ako, naka 24/7 ako ngayon. Kaya
Nung sumali ako noon, namatay yung alaga ko nung nasa Auckland ako noon nung February nung sumali ako. 'Di ba, sir? Wala akong ano noon mag-isa ako sa kwarto ko noon Kasi namatay yung alaga ko. Pero ngayon, meron na akong alaga pero nandito kami sa hotel kasi napaayos yung bahay nila kaya nandun sila sa kabilang kwarto. Dito naman ako sa salas. Naghanap po kayo ng ibang employer, sir? Oo, ganun dito. Pag namatay yung alaga mo, kailangan maghanap ka ulit para may trabaho ka. Basta may license ka lang, no? Maraming talaga yung nangangailangan. Oo, madali lang naman. Pag nag-submit ka ng dun sa tumawag ka sa agency, popusting ka agad. Di ba galing din kayo sa ibang bansa, sir, dati, no? Oo, galing ako sa unang-una sa Saudi Arabia, trabaho ko 2000. Di ba paano po kayo nakatawid ng California? Di pagkagaling ko ng Hong Kong, nag-ipon ako kasi ng pang-placement fee, pang bayad sa show money, tsaka yung sa pagpagawa ng pagbayad dun sa sa embassy, sa US Embassy. Ang mahal kasi ang babayaran din doon. Ano po yung ginawa mong visa? Anong in-apply nyo? Ano po yan? Ano per hour lang po kayo dyan? Ano per hour po ang Kasi hindi naman po kayo dumaan, sir, sa agency, sir, di ba? Hindi naman po kayo nag-apply para pumunta dyan? Tourist visa? Nag-apply ako ng tourist visa kasama ko yung mother ko. Parang si mother ko ang permit ko na hinatid ko siya dito. Papuntang dito sa amin. Okay. Kasi si mother ko naman is siya yung immigrant. Pati yung kapatid ko naman dito, siya, yung US citizen siya dito. Kaya pala madali lang. Ako naman, wala pa naman ako, hindi pa lumabas yung green card ko. Pero lumabas na yung yung working permit. Kaya walang problema. Okay na yun. Pag lumabas na yung working permit, kasama yung SSS, tapos yung working permit, susunod na yung green card. Oo. Pag mag-green card ka na, sir, si ma'am na naman yung kukunin mo. Oo. Kung gusto niya, baka mamaya Gusto mo ba, ma'am? Masimulan mo nang mag-apply doon sa embassy. Pwede pa po ang edad ko. Gusto ko po talagang mga ibang bansa. Kaya lang, handa mo lang yung yung pangbayad mo sa US Embassy. Kulang-kulang din na 200,000 yan. Alam ko naman po yung fee po sa ganyan kasi nung nga po dati akong nag-a-apply sana sa Canada, 200,000 talaga. Pero pagdating mo rito, 2 buwan lang siguro yun, masahod mo. Kahit pinakamababa ngayon is 200 isang araw. 200 isang araw. Mga na yun, sir? Kulang-kulang 12,000 na yun. 200 isang araw, pinakamababa ngayon. Tapos, kung ma-street mo na isang buwan, di laki. 230, di $6,000. $6,000. Per hour? Hindi, kasi mayroon yung per hour, pero yung pag 1-on-1 kasi, karamihan na yung per day. Yung per day. Doon dati sa kabila, per hour ako doon. Siyempre, 24 naman ako. Pag 8 hours, pag alimbawa 8 hours ay 15, mababa pa $15 per hours. Pag 8 hours, pag lumampas ng 8 hours, plus 1/2. Yung 15. Ay sa ano po yan po? Ano po ang case ng patient na handle mo po ngayon? Ngayon, ang case niya is prostate cancer with catheter and dementia and
So, need to assist with him. Pag paliguan ko siya, kailangan kong maka-assist ako sa kanya. And time, akong nag-ano ng medication niya, akong nag-handle ng medication niya. So yung pasyente ko ngayon is dementia, tapos may prostate cancer and with catheter, UTI. Alin po yan yung naka-Foley catheter na? Fully catheter. Pero inoobserbahan ko yung niya kung okay naman. Pero kasi kaumpisa ko lang nung Sunday. Kasi kailangan kong obserbahan yun eh. Pag na-obserbahan ko na medyo hindi nag-flow yung niya, i-request ko. Oo. Kasi kung minsan kasi nag-tag doon sa loob. Pero dinadiagnose ko naman yung niya, yung puson niya. Tinatanong ko na, pinipisil ko kung masakit o what. Sabi niya, okay naman, wala naman. So, obserbahan ko after a week. Kasi minsan yun pong mahirap sa naka-Foley catheter. Kasi minsan po mayroon pong time na hindi lumalabas yung ihi. Oo. Medyo. Kailangan talaga pisilin, ma'am, no? Kaya dapat pag lalaki yung patient, yan na rin yung lalaki yung nag-handle, no? Kasi kung babae, lulala daw yung sakit. Hindi, nasa ko lang yun, nung nagkano ako din ng babae. Oo. Babae din ng pasyente ko noon, gano'n, catheter. Oo. Mayroon pa nga, pag natutulog siya di ba, pag dementia siya, kung inuugot niya, hanggang nauugot niya yung catheter niya. Balik mo na naman. Balik ulit. Ay. Kahit Ibubuka mo yun. Tapos na lalaki yung catheter. Yung butas ng niya. Ay, di. Tatanggalin niya na naman yun. Ibig sabihin, gusto niya panay balik mo siya. Pero kailangan naman kailangan pag ibalik mo bagong catheter, hindi yung inugot niya kasi lang, baka may infection lang. Lalong magka-infection. Sige. Kailangan may may reserva ka. Pero yung okay naman yung alaga ko ngayon. Medyo naglalakad pero yun nga, mayroon siyang dementia minsan. Pati yung asawa niya nga mas malaki, mas malala pa yung asawa niya. Masyadong makakalimot naman yung asawa niya. So at least connected naman na kayo ni ma'am. Malay nyo pareho kayong profession ngayon. Wala na rin chance sa may Canada kasi sobrang hirap na rin po doon, ma'am, no? Yung cost of living, grabe na rin. Marami nangangayaw na rin ngayon doon. Pero dyan sa inyo, sir, so far okay pa naman yung sa bahay mo, sa accommodation mo, pagkain mo. Oo naman dito. Shoulder niyo po yun, sir? O kasama na po doon sa employer mo, sa kumuha sa inyo? Oo, kasama dito. Kasi dito kami ngayon, kasi pinapaayos yung bahay nila, temporary pa lang. Pero sa hotel kami, libre lahat. Sa hotel. Alam mo naman, pag nasa hotel, libre lahat. Opo, ayun naman pala, no? Pero yung sa akin na, kasama na doon sa libre pagkain doon. Libre pagkain, libre lahat. Pero nito mo na yung 200 isang araw. Pwede na po yun, no? Pwede na. Mga sakaling dadagdagan pa ng 40, okay na yan. 240, magkano na po yun? Sabihin natin 15,000 a day. Sige no? Yun lang po siguro, naging instrument din si sir siguro para makapunta kayo, ma'am, sa US. Malay mo magkakaintindihan kayong dalawa. Ganun po talaga, no? Give and take na lang talaga yung papel natin dito sa mundo. So, balang araw, baka matulungan ka na, sir. Itutulong ka na rin sa nangangailangan, di ba? Hindi naman masamang tumulong, basta wag lang abusuhin, no? Maraming salamat sa inyo. Good luck. Thank you. Thank you. Bye-bye. Mga nanonood, salamat. Kaya naman po, ma'am, huwag mo nang pakawalan. Kasi marami talaga nag-mind kay sir. Grabe. Sa comment section. Kung ayaw daw ni girl sa'yo, sir, siya na lang.
Marami po talaga nag-ano no? Nag-mind kay sir. Sabagay. Wala lang po masama, no? Kahit babae ka, kung gustong-gusto mo talaga, bakit hindi? Totoo naman kasi ang hirap ng buhay ngayon talaga. So kailangan po maghanap ka na rin ng makaka-partner na hindi mabibigat, yung mabibigatan, no? Hindi ka alam mo yun, huwag nag-asawa ka nga tapos mahihirapan ka lang din, wag na. Maghanap ka na ng nag-US, no?